Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O mga kabunyog, mga kabayan, punto diretso ulit tayo. Ayan, nandyan na naman si Hari ng Sablay, Robin Hood Padilla. Sumausaw na naman si Robin Hood Padilla sa issue ni Senadora Risa. Mga kabunyog, ang tinutukoy natin, yung issue dun tungkol sa alias Rene, yung si Michael Maurilio. Ay di ba yung itong si Michael Maurilio ay testigo na nag-appear doon sa investigasyon ng komite ni Senadora Risa. Tungkol kay Kibuloy. O, kaya lang ngayon, bumaliktad itong testigong ito. Ngayon, binabaliktad niya na. Ang sinasabi niya, na si Senadora Risa daw, ay binigyan siya ng 1 million. Binayaran daw siya ng 1 million, para daw magtestigo kontra kay Kibuloy, kay Duterte, at kay Digong at kay Sara. O yun ang ano ngayon. Yun ang sinasabi nitong Michael Maurilio alias Rene. Kaya itong sinisira, kumbaga pinapalabas nito, na yung mga investigasyon na ginawa ni Senadora Risa laban kay Kibuloy at kay Digong Duterte, ay kumbaga dinukturan, scripted. Kagagawan ito ni Senadora Risa, yung mga testigo ay binayaran para magtestigo laban kay Kibuloy at kay Duterte. Yan yung pinapalabas nito ni Michael Maurilio alias Rene. Siyempre, hindi ito mapapalampas ni Senadora Risa. Kasi parang sinabi mo nito na sinungaling si Risa Hontiveros. Lahat ng kanyang mga ginawa, parang magiging questionable. At yung integridad ng pagkatao at pagiging senador, yung reputasyon ni Senadora Risa ay masisira dito. Kaya hindi niya ito pinalampas. So ang ginawa ni Senadora Risa, kinasuhan itong si alias Rene, itong Michael Maurilio. Dinamay niya ang mga vloggers ng mga DDS. Ang alam natin, ang mga kilala natin si Trixie Cruz Angeles, si Crisette Laurita Cho, sino pa ba? Sino pa bang mga si Sasrugan Dusasot, si Eric Celes, yung mga kilalang mga vloggers ng DDS na dahil dito sa isyung ito kay Risa, pinagpipistahan nila si Risa, nagkukuros sila. Kung sa nagkukuros, parang sabay-sabay na kumakanta. Lahat sila inaatake si Senadora Risa. Pati nga si Libayan yata, si Randy Libayan, yung vlogger din na abogado, parang kasama sa kinasuhan hindi ko lang makumpirma. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, marami, 14 yata parang 14 na mga DDS vloggers yun. Kinasuhan. Sa pa lang naman ito, sa NBI, pinapaimbestigahan pa lang ni Senadora Risa sa NBI ang pagkakasangkot ng mga ito. Gustong malaman ni Senadora Risa ang sabwatan ng mga ito, kung itong conspiracy o sabwatan. At kapag may mga ebidensya na nagsabwatan ang mga ito para siraan siya, ang gusto ni Senadora Risa, ituloy ang kaso laban sa mga ito. Kumbaga sabi ni Senadora Risa, hindi niya mapapalampas ang pagsisinungaling na ito. Malaking kasinungalingan ito. Ngayon, nag-react si Robin Hood Padilla. Yun. Sabi ni Robin Hood Padilla, mga kabunyog, mga kababayan, kapag kayo nagre-reklamo, pinakikinggan namin kayo. Dahil sabi nyo, freedom of expression at speech. Pero pag kayo naman ang inireklamo, tatakutin ninyo ng kaso ang kalayaan ng iba. Pambihira talaga. Practice what you preach. Wow. Wow. Naging expert sa constitutional law si Robin Hood Padilla. Freedom of expression daw. Oy, Robin Hood Padilla, magpaturo ka kung sino man yung abogadong nasa likod mo. Ang freedom of expression, hindi naman absolute yan. Ang kalayaan sa pagpapahayag at ang kalayaan sa pamamahayag, freedom of expression, freedom of the press, bagamat ginagarantiyahan yan ng Constitution, hindi naman absolute yan. Ibig sabihin, kapag mayroon ka ng mga sinisiraan na tao, na nagre-resort ka na sa mga fake news, disinformation, malisyoso na ang ginagawa mo, hindi mo na pwedeng gamitin na lisensya yung mga freedom of expression at freedom of speech niyan. Ang libelous speech ay hindi protected speech. Yun. Lumapit ka Robin Hood Padilla sa kung sino yung nagtuturo sa iyo na abogado. Libelous speech is not protected speech. Ibig sabihin, hindi pinoprotektahan ng konstitusyon ang libelous na speeches. Dahil sa internet ito, kaya cyber libel. Yung kinaso ni Senadora Risa ay cyber libel. Ngayon, okay, may karapatan kasing maghayag. Halimbawa, itong mga vloggers na ito na mga kakampi nyo, Robin Hood Padilla, may karapatan silang maghayag ng kanilang opinion. Freedom of expression yon. Pero,
hindi mo pwedeng gamitin ang fake news at disinformation para sa pagkakalat ng para masabi mong ini-exercise mo lang naman ang freedom of expression. Ang ginawa ng mga vloggers na to. Ang ginawa ng mga vloggers na ito, kabunyog mga kababayan, itong si alias Rene, itong Michael Maurilio, inaakusahan si Senadora Risa na binayaran siya ng 1 million. Binayaran siya ng 1 million para daw magtistigo laban kay Kibuloy. Pinakita na ni Senadora Risa ang mga ebidensya, mga ebidensya, mga proof na hindi totoo yung sinasabi nitong ni Michael Maurilio, ni alias Rene. Handa siyang kasuhan ito. Ngayon, ang ginawa ng mga vloggers ng DDS, hindi naman nila ito diniscuss na parang binabalita lang nila. Hindi. Talagang hinuhusgahan na nila na si Senadora Risa ay kung ano yung mga sinabi ni alias Rene, ni Michael Maurilio, yun na rin ang sinasabi nila. Kumbaga, hinuhusgahan na nila si Senadora Risa na nagbayad nga dito kay Rene. Siyempre, dinadala na naman yung mga issue ng Dilawan, Pinklawan. Actually, si Harry Roque nga ang pagkakasabi, nakakasuka kayong mga Dilawan. Akala nyo, mga santa-santita kayo. Pero tingnan nyo, ang sasama pala ninyo. Imagine niyo yan. Nagbayad pala kayo ng testigo para lang sirain si Pastor Kibuloy. Ganun ang tono. Ganun na yung tono. Hindi na yun freedom of expression. Hindi na yun. Hindi mo man lang tinanong, ano ba ito, Senadora Risa Hontiveros, anong masasabi mo dito? Dapat sagutin mo to. Seryosong aligasyon ito. Di ba? Hindi ganun eh. Ang narratibo, ang mga sinasabi nitong mga DDS vloggers, katulad nung sinabi ni Roque. Risa Hontiveros. Ang mga tawag nga nila, Hontivirus eh. Risa Tanas nga eh. May mga tawag sila, Risa Tanas. Lahat yun. Si Roque, nanguna dun sa ganun. Pero hindi lang si Roque. Pati yung mga DDS na vloggers, ganun din. Hontivirus, Risa Tanas, na parang si Risa Hontiveros ay napakasamang senadora na nagbayad para magkaroon ng testigo. Ganun yung na nila. Kaya yun kaya isinama ni Senadora Risa yung mga vloggers na yon sa kaso na ganun. Kaya hindi na ito ulitin natin, ang freedom of expression, okay yan, pero hindi yan absolute. Ang mga statements na libelous at sa internet ay cyber libel, hindi yan protektado. That's hindi protected speech ang libelous speeches are not protected speech. Yan yung malinaw diyan. Kaya ito, hindi naman ito kinasuhan ni Senadora Risa dahil pinipigil niya yung karapatan ng mga ito na mag-express ng opinion. Hindi yun eh. Itong mga ito ay parang tinanggap na yung sinabi nitong ni Michael Maurilio, parang na ito na gospel truth at kinalat na nila ito, inatake na nilang inatake si Senadora Risa na parang si Senadora Risa ay talagang napakasama, tawag nga nila Risa Tanas daw, Hontivirus. Yun eh, yan na yung naging narrative ng mga DDS. Ang sabi naman ng mga ito, kinasuhan na vloggers, hindi naman kami nagsabi ng ganun. Nag-react lang kami in support kay Michael Maurilio. Sige, gawin nyo, ganun yung gawin yung depensa. Hayaan yung idepensa nyo ang inyong mga sarili. Ang importante dito, karapatan din naman ni Senadora Risa na magsampa ng reklamo dahil sa tingin niya, malisyoso ang ginawang mga content ng mga vloggers na ito laban sa kanya. Kapag may malisyoso ng intensyon, yan ay nagiging libelous na. Yan yung dito. Karapatan niya. Sabi naman ni Senadora Risa, hindi ko pwedeng palampasin ito. Kasi kapag pinalampas ko ito, sabi niya, ibig sabihin nito, masisira siya dito ang reputasyon niya. Na parang lahat ng ginawa niya ay parang siya ay nagbabayad ng mga testigo. Hindi malaking kasinungalingan to. Hindi niya ito palalampasin. Tama lang. Ay di ba ang tinuturo naman natin, kapag sa tingin mo, mali ang ginawa sa'yo, kasuhan mo kung mayroon kang ebidensya para malinis mo ang pangalan mo. Yan precisely ang ginawa ni Senadora Risa. Kaya lang, ang kinasuhan niya dito, nireklamo niya dito, hindi lang yung Michael Maurilio alias Rene, kundi yung mga naging kasangkapan para ikalat ang kasinungalingan na sinasabi nitong Michael Maurilio. Kasi sa tingin ni Senadora Risa, ito ay conspiracy. Sabwatan ito ng buong kampo ng mga DDS. Kumbaga para silang parang web yan. Ito si Maurilio, ngayon, nag-i-expose ito kasi nagkakalat ng sinungalingan laban kay Senadora Risa, kinakalat ng mga DDS vloggers at saka mga trolls at saka mga DDS supporters ni Kibuloy at ni Duterte, kinakalat nila ito, nagkakalat na sila ng disinformation, fake news. Heto naman si Torion, magsasampa daw ng kaso laban kay Senadora Risa, ethics complaint. Heto naman si Roque, ganun din ang sinasabi.
Itong si Jing Paras na dating congressman, ganun din ang sinasabi. So kumbaga ito'y chorus, coordinated. Hindi ito parang hindi planado. Hindi, planado ito. Yun ang paniniwala ni Senadora Risa. Kaya gusto niya panagutin ang lahat ng sangkot dito. Kaya sabi niya, lahat ng sangkot dito kailangang managot. So hindi lang naman ito si Michael Maurilio alias Rene, pati yung mga naging kasangkapan sa nangyayaring ito. Ito ay para mapanagot ang nagkakalat ng kasinungalingan. Kaya nga sumasaludo tayo kay Senadora Risa eh. Hindi pwedeng lagi ka nalang taga-depensa. Dapat nagpukontra-opensiba ka rin. At ito yung ginawa ni Senadora Risa. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, punto diretso. Ito po si Attorney Enzo Recto. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.